author and the finisher of our faith. Wala ka lang ibang titignan. Wala kang ibang bibigyan ng atensyon, kundi ang ating Panginoong Jesus. That every time na may gagawin ka, the only question na itatanong mo sa iyong sarili, pag ginawa ko ba ito, malulugod ba ang Diyos o hindi? Ang katanungan patungkol sa pagginawa ko ba ito, matutuwa ko yung tao na ito o hindi? Ulitin mo lang, the moment na ang Panginoong Jesus ay nakuha sa ginawa mo, pero Diyos. Ano mangyari? Ipaaari sa iyo, hindi mo makatao, makakaramdam ng kasiyahan sa gagawin. Because the only person or the only thing na kailangan natin i-please, walang iba kundi ang Diyos.
ito, Panginoon, ang aming pang sinasamba. Pinagpupurihan at pinarakilan. Pagpuli nga po ng itaas ang dakilang pangalan sa aming pangkalagitnaan. Purihin ka, O God. Purihin ka. Distraction, my attention is set on you. My devotion, Jesus my portion. My affection is set on you. I was made to worship. I was made for your reverence. I was made to worship. I was made to bless your name. And I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. And I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. Hallelujah. Purihin ka sa banda, Panginoon. Captivated by your goodness, overwhelmed by your majesty, swept away your holy presence, giving over all of me. I was made to worship. I was made for your reverence.
Hallelujah, Lord God. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po tayo? At ito na naman po yung araw ng linggo na kung saan dapat tayo po ay sama-sama na umaawit o nakikinig ng mensahe ng Panginoon. And yung nga po yung araw ng pananambahan po natin. But this time po, sabi nga po natin, kung ano po yung sabihin ng gobyerno natin ngayon, we will submit. Because we believe po na yung wisdom ng Panginoon sometimes ibinibigay niya po sa ating gobyerno o sa nasa authority. Why? Kasi itong mga authority na ito, ito yung mga tao na ginagamit ng Panginoon para malaman po natin kung paano po natin may iwasan yung pandemya na kinakaharap po natin. But anyway, lagi ko nga po sinasabi o tinatanong sa inyo na bakit nga ba ginagawa mo yung ginagawa mo ngayon? Ano po ba yung nagtutulak? Bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito? Ano po yung dahilan? Bakit natin ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo? Like now, ba't ako nakatayo rito? Bakit ako nagpipreach? Bakit ako naghahayag ng salita ng Panginoon? Ano yung nagpupush sa akin? O ano yung nagtutulak sa akin para gawin ko ang bagay na ito? So sabi ko gano'n, no? Ikaw ba, may tanong po ako, ikaw ba ay gumagawa ng pagpapasya na nakaayon sa iniisip ng tao sa iyo? Ibig sabihin, sa every time ba na magpapasya ka, lagi mong kinoconsider, lagi mong iniisip yung sasabihin ng tao sa iyo? Na para bang hindi ba pwede mag-decision ka na kahit ano sabihin ng tao, wala kang pakialam? Okay? So, are you strongly motivated by the opinion of others? Meaning to say, ikaw ba ay pinapatakbo o napakahalaga sa iyo o ang nagmamotivate sa iyo ay yung sasabihin ng ibang tao? Kung magkaganon, pag ikaw ay ganyan, ang ibig sabihin, ikaw ay man pleaser or people pleaser. Ibig sabihin, ikaw yung tao na ang lagi mong iniisip ay dapat yung mga tao sa paligid mo ay natutuwa sa bawat ginagawa mo. And pleasing people puts you at risk of compromising in order to gain their approval or favor. Ibig sabihin, no, pag ang purpose mo, ang motivation mo ay i-please yung mga tao, delikado yun. Ikaw ay naipag-compromise na para lamang gawin yung mga bagay na ito para ano? Makuha yung approval nila o para sila ay matuwa sa iyo at ikaw ay makakuha ng pabor galing sa kanila. Delikado po yun. At yan pag-usapan natin. Kaya nga po, ang mahalagang katanungan ngayon na dapat nating sagutin ay ito. Tayo ba ay nabubuhay ngayon para lamang i-please ang Diyos o para i-please ang tao? Alin ka doon sa dalawa na ito? Ikaw ba, ginagawa mo pa yung ginagawa mo ngayon para i-please ang Diyos o para i-please ang tao? Ano yung nagtutulak sa iyo? Ano yung nagmamotivate sa iyo? At ano yung ginagawa mo sa ngayon na ang iniisip mo, walang iba kundi dapat sa bawat gagawin mo, ang mapaparangalan, walang iba kundi ang Diyos. Ang mahirap po ngayon, katulad ng katanungan ito, ikaw ba ay nabubuhay ngayon para parangalan ang Diyos o para parangalan ang tao? Alin ka dun sa dalawa na yon? Alin dun sa dalawa na yon ang gagawin mo? Okay? So tingnan po natin ngayon. So sabi mo nga po, pag-usapan po natin, pinamagatan ko po itong pleasing God or pleasing men. Sino ba yung gusto mong matuwa sa iyo? Sino ba yung kanino mo ba ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo? Ginagawa mo ba to para ma-please mo ang Diyos? O ginagawa mo ito para ma-please mo ang tao? At yan po yung pag-uusapan natin. Kaya nga po sabi nga dito, no, sa Galatians chapter 1 verse 10. Ito po yung isinulat ni Pablo. Ito po yung kauna-una aklat po na isinulat ni Pablo after ng kanyang
first missionary journey. Okay? Sabi niya ganun, nasa aklat po ng Galatia, chapter 1, verse 10. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa nais kong mapuri ng tao? Hindi! Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi! Kung yan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Ito yung magandang sinabi ni Pablo sa mga taga-Galatia. Alam niyo po ba, pag-usapan po natin itong mga taga-Galatia, itong church ng Galatia, o itong tao sa Galatia, itong mga tao na to, yung mga Kristiyano po, o mananampalataya sa Galatia. Kung atin po silang pag-uusapan, sabi nga po rito, no? Yun daw mga Kristiyano po sa Galatia, ang siyang target ng mga Hudyo, na kung saan sila po ay nakadepende pa rin po sa kung ano sasabi ng kautusan. At sila rin po ay nagpapabricate ng gospel, ibig sabihin nagtuturo na po ng maling katuruan. Actually, ang katotohanan po rito, gusto nilang pasinungalingan, o gusto nilang wasakin, o i-discredit si Pablo sa mga itinuturo ni Pablo sa mga tao doon sa Galatia. Ito po yung purpose nito mga Judaizer na to. Ito po yung dahilan bakit sila nagtuturo ng ganito, para talaga naman ibagsak o pasinungalingan lahat ng itinuturo ni Pablo. Kaya nga po papasinin po natin sa verse 1 pa lang po, no? Nagtaka si Pablo, verse 1 to hanggang 10 po to, no? Yung pinaka-background po. Bakit sinabi po ito ni Pablo? Kasi nagtaka siya. Katatapos ko lamang magturo sa inyo, at dahil may dumating na ibang katuruan, pinaniwalaan nyo na kaagad. Napakadali nating ma-wave. So ito isang bagay po na gusto iparating ni Pablo sa atin. Kaya nga sabi niya ganun, di ba, sa verse 10, bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa nais po mapuri ng tao? Hindi! Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi! Kung yan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Maging saan? Sa aklat po ng unang Thessalonica, chapter 2, verse 4. Ano sinabi nito ni Pablo? Sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita. Nangangaral kami sa inyo, hindi upang bigyan kasiyahan ng tao, kundi ang Diyos na nakasisiyasat ng ating puso. The reason po, ang dahilan, kaya si Pablo ay nangangaral, hindi para bigyan kasiyahan ng tao, hindi para maging entertainer, hindi para magpakitang gilas, kundi ito'y ginagawa nila para sa Diyos. And same thing with us. Ano po ba yung dahilan? Bakit natin ginagawa? Yung ginagawa natin ngayon. Kung ikaw ay nasa ministeryo ng ating Panginoon, kung ikaw ay nasa ministry, bakit ka nasa ministry? Para ba ipakita na ikaw ay magaling? Para ba ipakita na ikaw ay marunong? Para ba ikaw ay may ipakita na ikaw ay talented? No! Kaya ka nasa ministry. Bakit? Katulad ni Pablo, diba? Para bigyang kasiyahan ang Diyos na nakasisiyasat ng ating puso. Yun lang po yung dahilan. At yun po yung pinaka-main purpose natin. To please God. Kaya lang ang tanong, paano natin mabibigyang kaluguran ang ating Diyos? Yun po yung mga katanungan Araw-araw po tayo ay nabubuhay. Araw-araw may ginagawa po tayo. Ang tanong, sa bawat ginagawa po ba natin, nagbibigay kaluguran ba ito sa ating Diyos? O ginagawa natin ito kasi may gusto tayong pasikapan? O may gusto tayong i-please? Okay? So number 1, pag-usapan po natin, para po maparangalan ang Diyos sa buhay natin, para po mabigyan kaluguran ang Diyos sa buhay po natin, sabi po natin, faith matters in pleasing God. Ulitin ko po,
faith matters in pleasing God. Ibig sabihin, napakahalaga ng pananampalataya para tayo para mapaluguran natin ang ating Diyos. Tandaan po natin yan, mahalaga ang pananampalataya para sa gagawin po natin para mabigyan natin ng kaluguran ang ating Diyos. Sabi nga natin, and without faith, it is impossible to please God. Kung walang pananampalataya, napaka-imposible. Di ba? Na mabigyan natin ng kaluguran ang ating Diyos. Kaya now, tell it to your neighbor. Sabihin mo sa katabi mo. Okay? Faith matters in pleasing God. Come on, no? Sabihin mo sa katabi mo yan. Okay? Mahalaga ang pananampalataya para mabigyan natin ng kaluguran ang ating Diyos. Sabi nga po sa aklat po ng Hebreo chapter 11, verse 5. Alam niyo po, ito pong faith in action na tinatawag po natin. O yung whole of faith sa ibang salin. Sa aklat po ng Hebreo, nandiyan po yung mga tao na binanggit na kung saan sila ay nabuhay sa pananampalataya. At napakahalaga nga po ng pananampalataya at yung gusto natin pag-usapan. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Take note, dalawa lang po yung tao sa Biblia na bigla na lamang nag-disappear. At sabi nga rito, hindi nakaranas ng kamatayan. Sino po yung isa? Si Elijah. And now we're talking about Enoch. Si Enoch, sabi nga no, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Okay? Verse 6, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. And ulitin ko po, sabi nga po natin, di ba? Without faith, it is impossible to please God. Now, let's talk about Enoch. Sino ba ito si Enoch? Pag-usapan natin ito si Enoch. Bakit sinabi nito, hindi siya nakaranas ng kamatayan? Ano ba yung ginawa ni Enoch? Diba? Tingnan natin to, paano niya nabigyang kaluguran ang ating Diyos? Baka mamaya po ganito po tayo. Baka mamaya kaya nagmi-ministry, baka mamaya kaya mo ginagawa itong mga bagay nito dahil gusto mo na ma-please ang tao. Now, let's talk about Enoch. Sabi dito sa Genesis chapter 5, ito lang po yung account na pag-usapan patungkol kay Enoch. And wala na po, of course, sa Hebreo, na kung saan binanggit po siya, kasama po siya dun sa Hall of Faith. O yung tawag po natin, faith in action. Pero other than that, wala na po. Actually, wala na masyado sinabi patungkol kay Enoch. But there is something na kung saan nag-distract ng ating, ng ating kaisipan. Ano ba yung ginawa ni Enoch? So, basahin po natin sa Genesis chapter 5, verse 21 to 24. Sabi dito, 65 taon naman si Enoch nang maging anak niya si Matusalem. Alam niyo po ba si Metusela, di ba? Siya po yung pinakamatandang tao na nabuhay sa mundo. Sabi nga natin, 969 years, kung di po nagkakamali. Si Metusela ay nabuhay sa loob ng 969 years. Okay? So, si Matusalem po yun. Sa verse 22, 300 taon pang nabuhay si Enoch, nakasama ang Diyos at nagkaroon ng iba pang mga anak. Ano si Enoch, of course, ang kanunuluan niya. Siya yung sinasabing the great-great-great-great-grandson. Diba? Ni Eva at Adan. Okay? So, tingnan po natin. Sa verse 23, umabot siya ng 365 years. Okay, so siya po ay nabuhay sa loob ng 365 years.
hindi po 365 days. Mayroon po tayong 365 days, equivalent po ng 1 year. Pero ito po ay 365 years. And 24, ito po yung bigyan natin. Sabi nito, no? At sa buong panahon iyon, ay namuhay siyang kasama ng Diyos. Pagkatapos, nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Si Enoch ba ay katulad nino? Ni Moses? Si Moses, of course, faith din. Kasi katulad ba siya ni Abraham? Wala nang binanggit dito eh. Ano ba yung ginawa ni Enoch? Bakit ganun na lamang? No? Bakit nalugod ang Diyos sa kanya? Then suddenly, siya ay nawala na lang. Kinuha siya ng Diyos. Ano ba yung ginawa ni Enoch? Alam niyo, ito po yung bigyan natin ng pagkakataon. Bigyan po natin ng sabi dito, no? Enoch walked faithfully with God. Walang malaking event sa buhay ni Enoch. Walang malaking bagay na ginawa si Enoch. Walang himala na ginawa si Enoch. Hindi siya katulad ng ibang tao. Di ba? Ano ginawa? Halimbawa si Moses. Ano ginawa ni Moses? Nahati yung dagat na pula. Marami, di ba? Marami pa si David, tinalo niya si Goliath. But etong tao na to, si Enoch, ang sinabi lang dito, he walked faithfully with God. Wala siyang ibang ginawa. Wala siyang ibang ginawa, kundi lumakad ng may katapatan kasama ang Diyos. Meaning to say, sa araw-araw na ginawa ng Diyos o sa bawat araw na lumilipas, walang ginawa si Enoch kundi bigyan kaluguran ang ating Diyos. Sa bawat gagawin niya, nagbibigay kaluguran sa ating Diyos. He is not a man pleaser. He is a God pleaser. Meaning to say, no, hindi niya kailangan gumawa ng himala para matuwa ang Diyos sa kanya. Ang tanging ginawa niya lamang, lumakad siya ng may katapatan sa ating Diyos. Kaya kung kakamustahin ko po kayo, baka mamaya iniisip po natin na pag tayo po ay nasa pulpito, yun po yung dahilan para mabigyan natin ng kaluguran ng ating Diyos. Baka iniisip po natin na kapag tayo tumutugtog, doon lamang nalulugod ang Diyos. No! It doesn't matter ano man po yung ginagawa mo. Hindi mahalaga kung ano yung ministeryo na ginagawa mo. What matters with God is that we walk faithfully with Him, like Enoch. Kaya nga po yung iba, di ba? Hindi mo naman makikita kung nasa church eh. Yung iba nga, di ba, nagpupunas na ng ng upuan, yung iba nagdilinis sa siyar, yung iba hindi mo mahawak ng instrument. But I will tell you, as long as yung ginagawa mo na ito ay nagbibigay kaluguran sa Diyos, then God will be pleased. Hindi natin kailangan na napakalaking event. Hindi natin kailangan na lagi tayo nakikita sa camera. Hindi natin kailangan yung tayo kilalang-kilala. Sabihin ko po sa inyo, as long as ang ginagawa mo po lamang ay nagbibigay kaluguran sa Diyos, that's enough. Why? Because ang gusto mong mabigyang kaluguran, walang iba kundi ang Diyos. Siya lamang. Di ba? Yun lamang yung gusto natin. Okay? Now, paano natin gagawin to? Pastor, siyempre si Enoch yan. Iba naman yung mga tao noon. At iba na yung kalakaran ngayon. Hey! Alam niyo, nakita ko kay Enoch, ito. And ito po yung tinuturo po sa atin ng Panginoon. Sabi po sa Hebreo, chapter 12, verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Ano yung gagawin natin?
para ma-please natin ang ating Diyos. Sabi po rito, no? Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Pagka gusto po natin mabigyang kaluguran ng ating Diyos, wala po tayong gagawin, kundi ituon ang ating paningin sa ating Panginoong Hesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Alam niyo, pagka ganun po yung kaisipan natin, kahit na ano po sabihin ng tao sa atin, hindi tayo madidistract. Kaya ka lang nadidistract kasi ikaw ay man-pleaser. Kasi ang gusto mo ma-please ay ang tao. Kaya every time na may sabihin sa iyo, ikaw ay napakadaling manghina. Tama? Di ka makikita natin bakit ganun. Bakit nangihina ka? Bakit itong bagay na ito, no? May narinig ka lang na hindi maganda. May narinig ka lang na parang feeling mo hindi nila nagustuhan yung ginawa mo. Distracted ka na, o bagsak ka na, sirang-sira ka na. Alam nyo, totoo lang po sa buhay po natin. Sabi ko nga po sa inyo, we cannot please everyone. Kahit na nagawin po natin, hindi natin bigyang kaluguran ang kahit na sino man. Mayroon at mayroon magagalit sa iyo. Mayroon at mayroon hindi matutuwa sa iyo. Why? The reality is that we cannot please anyone. Yan yung katotohanan. Hindi natin bigyang kaluguran ang lahat ng tao. Tandaan po natin yan. Okay? But here, no? Para ma-please po natin, sabi nga po natin, our faith matters in pleasing our God. Napakahalaga po ng ating pananampalataya. Diba? Napakahalaga po na yung pananampalataya po natin sa ating Diyos ay totoo. At napakahalaga po na yung pinagmumulan at yung kabuuan ng ating pananampalataya sa Kanya lamang tayo nakatuon. At ang attention natin, ang focus natin, walang iba kundi sa Kanya lamang. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, just look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Wala ka ng ibang titignan. Wala kang ibang bibigyan ng atensyon, kundi ang ating Panginoong Hesus, that every time na may gagawin ka, the only question na itatanong mo sa iyong sarili, pag ginawa ko ba ito, malulugod ba ang Diyos o hindi? Ang katanungan patungkol sa pag ginawa ko ba ito, matutuwa ba yung tao na ito o hindi? Remember, the moment na ang Panginoong Hesus ay natuwa sa ginawa mo, then it closed. Ano mangyayari? Di ba, aagos ito. Even yung mga tao, makakaramdam ng kasiyahan, kagalakan. Because the only person, or the only thing na kailangan nating i-please, walang iba kundi ang Diyos. At kapag ang Diyos ay nalugod sa ginawa mo, sabihin ko sa iyo, kusang aapaw to, kusang aagos to. At ang mga tao na nakapalibot sa iyo, ay matutuwa, malulugod din. So, ang focus natin, ang attention natin, ang lagi nating isipin, ang bibigyan natin. Ang bibigyan natin ng kaluguran, walang iba kundi ang ating Diyos. Okay? Then number 2, we need to be filled by the Holy Spirit to please God. Kailangan po natin to. Sabi nga natin later on makikita natin no? Bakit may inggit? Bakit may mga taong naiinggit? Huwag mo siyang pakialaman. But now let's talk about this. Number 2, sabi natin, we need to be filled by the Holy Spirit to please God.
kailangan natin mapuspos ng banal na Espiritu para maparangalan o mabigyang kaluguran ang ating Diyos. Tingnan po natin to, no? Sabi ko dito, which is right in God's eyes? To listen to you or to Him? Ano ba ang tama sa paningin ng Diyos? Ang makinig sa tao o ang makinig sa Kanya? Alam niyo po yan, itong katanungan na to? Kung kanino po nanggaling to? Sino po? Kanino po galing katanungan na to? Ano ba ang tama sa paningin ng Diyos? Ang makinig sa inyo o sa Kanya? Which is right in God's eyes? To listen to you or to Him? Alam niyo po sa gawa po sa Acts chapter 4, verse 19 and 20. Ito po yung time na kung saan si Pedro at si Juan ay nagpagaling po na isang lumpo. Okay? Ibig sabihin, no, isang lumpo po yung pinagaling nila at ang lumpo po na ito ay 40 taon na po na may karamdaman. Ibig sabihin, may sakit. Pero ginamit po sila ng Panginoon para pagalingin ang tao ito. Ito na yung problema. No? Hindi kayang pasinungalingan ng mga taong galit sa mga apostol na ito. Kaya dumating sa punto na hinuli nila ito si Pedro at si Juan. At ang ginawa nila, kailangan nilang, sabi nga sa 17-18, kailangan po nila na makahinto sila sa pagpapakala patungkol sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesus. Pero napaganda po ng kasagutan po. No? Si Pedro, si Juan, sabi nila ganun, no? Subalit, sa verse 19 po ng Acts chapter 4, subalit, sumagot sina Pedro at Juan, kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos. Ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Bakit na sinabi to? Kasi pinapahinto sila. O huwag niya pagkakalat yung nangyari na to, manahimik na lamang kayo. But of course, hindi naman pwede, sabi sa verse 20, hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. So malinaw po, dahil siya ginamit ng Panginoon para ang lumpong ito ay gumaling, sabi niya, hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Ano ibig sabihin nito? Okay? Bakit ganito sila kabold? Ano yung nagtutulak sa dalawa na ito para sila ay makapagsalita ng ganito sa mga Pariseo o sa mga tao na humuli sa kanila? Ano yung nagtulak sa kanila? Tingnan po natin. Kung babalikan natin itong mga tao na ito, sino ba ito? Sabi po sa verse 13, nagtaka ang buong Sanhedrin sa katapangang ipinakita nila Pedro at Juan. Siyempre, di ba? Ay, himala, may sumasagot sa kanila ngayon na ganito. So, nagtaka sila. Okay? So, nagtaka ang buong Sanhedrin sa katapangang ipinakita nila Pedro at Juan. Lalo nang malaman nila, ito mga karaniwang tao lamang. Ang mga ito at hindi nakapag-aral. Nalaman din nilang dating kasamahan ni Jesus ang mga to. Yung taong hinuli nila, yung taong nagpagaling, nalaman ng buong Sanhedrin na sila ay mga ordinaryong tao lamang. At ang binanggit pa rito, hindi nakapag-aral. Mangingisda, si Pedro ay mangingisda. Di ba? Sila Juan ay mangingisda. Ito, ordinaryong tao. Kaya lang ang tanong, bakit ganun sila kabold? Ano ba'y nagtulak sa kanila para sabihin nila ito? No, kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos. Ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring din namin ipahayag
ang aming nakita at narinig. Ano yung nagtulak sa kanila? Balikan po natin. Ito po yun. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. At nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Ibig sabihin, no, sa ginawa po nilang ito, hindi niya ginawa ito ayon sa kanilang sariling karunungan o sariling lakas. Right after na yung mga disipulo, yung mga disipulo at yung mga alagad ng ating Panginoon, right after ng Panginoong Jesus ay umakyat sa langit sa araw ng Pentecoste, bumaba ang banal na Espiritu at sila ay napuspos. Sabi natin, kailangan nating mapuspos ang banal na Espiritu para ma-please ang Diyos. At hindi mo kaya gawin o hindi mo magagawa isang bagay if the Holy Spirit ay wala sa iyo. Hindi natin mapiplease ang Diyos o hindi natin mabibigyan kalukuran ang ating Diyos kung wala ang banal na Espiritu sa atin at kung tayo ay hindi puspos ng banal na Espiritu. Sabi nga rito, no? After na sila mapuspos ng banal na Espiritu, kaya tumayo si Pedro kasama ng 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga taga-Judea, at kayong lahat ng mga panauwi sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Naging bold sa pananalita si Pedro. At alam niyo po ba sa verse 41, binanggit doon ano? Sabi rito, 3,000 katao ang na-divert. Meaning to say, 3,000 katao ang naging mananampalataya after na si Pedro ay magsalita. Ba't natin pinag-uusapan to? Alam niyo po, sa buhay po natin, kung gusto po natin na ma-please ang ating Panginoon o ang ating Diyos, we need to be filled by the Holy Spirit. And remember, if you were not filled by the Holy Spirit, it means ikaw ay lumalakad sa laman. Yun may sasabi ni Pablo, di ba? Yung kabaligtaran ng Espiritu ay ang laman. So, pag ang tao ngayon ay lumalakad sa laman, bawat gagawin niya ngayon, bawat sasabihin niya, bawat iisipin niya, ang motivation niya, ma-please ang mga tao at hindi ang Diyos. Why? Dahil ang taong ito ay nabubuhay o nabubuhay pa ang laman sa kanya. Kaya nga sabi sa Galatians, chapter 5, verse 16, ang sabi ni Pablo, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Ang tao na alipin ng hilig ng laman, walang ibang ginawa, walang ibang gagawin, at walang ibang iisipin, kundi i-please ang kapwa niya tao. Ang tanging isipin niya ngayon ay mabigyan ng kaluguran yung mga tao sa kanyang paligid. Ang tanging isipin niya ngayon, siya lamang yung may tataas. Kaya nga si Pablo, sabi niya gano'n sa Galatians, chapter 5, verse 16, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Pag ang Espiritu sa atin ay patay, ang buhay sa atin ngayon ay ano? Ang lust of the flesh. At pag ang laman ang nangibabaw sa atin, wala tayong ibang iisipin, kundi bigyan kaluguran yung mga tao sa paligid natin. Wala tayong iisipin, kundi bigyan kaluguran yung mga tao na ang tanging iniisip ay pansariling interest lamang. Tuloy natin 17, sabi gano'n, no? Sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu. At ang kalooban ng Espiritu
ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito. Kahit hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Ano ibig sabihin na ito? If you want to please God sa buhay mo, then you need to be filled by the Holy Spirit. Kaya malinaw ang sinabi ni Pablo rito. No? Ang Espiritu ang gawin nating patnubay sa ating buhay. Huwag ang laman. Dahil ang laman at ang Espiritu ay laging hindi sila magkasundo, laging naglalaban. Kaya nga, kung ang kaisipan mo ngayon ay bigyan kaluguran ang tao, then I will tell you, you are still walking in your flesh. Hindi ka lumalakad sa kalooban ng Espiritu. Bagkus, ikaw yung sasabi ni Pablo dito sa Galatia 5:17 na ang laman mo ang siyang nasusunod at hindi ang Espiritu. Verse 18, kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Ito yung malinaw dito. Ito lamang yung gusto natin pag-usapan dito. At ito yung nais ng Diyos. Ito yung nais natin. Kaya nga tanong ko sa inyo, sino ba yung gusto ninyong i-please? Ang Diyos ba o ang tao? Remember, our faith matters in pleasing our God. Napakahalaga ng pananampalataya natin para mabigyan kaluguran ang ating Diyos. At sabi natin, ano pangalawa? We need to be filled by the Holy Spirit to please God. Itong dalawa nito, napakahalaga. Our faith and the Holy Spirit, we must be filled by the Holy Spirit. Kaya nga totoo lang po, kung ang kaisipan po natin ngayon, kaya natin ginagawa itong mga bagay nito, is to please men, then I will tell you now, gumising ka. Means, yung faith mo sa ating Panginoon ay wala. And if you think, imagine sa Enoch, ano nang ginagawa niya, di ba? Pwede ba natin isipin yung ganun? Pagkagising natin sa umaga, Lord, ang gagawin ko ngayon, bigyan kaluguran ka. Ano man yung sabihin ng tao, ano man yung sabihin, isipin ng ibang tao, I don't mind. Hindi mahalaga sa akin kung ano yung sasabihin ng mga taong ito. Ang mahalaga sa akin ngayon ay kung ano ang sasabihin mo sa akin. Ito yung gusto kong bigyan ng halaga. Hindi mahalaga kung sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga ay kung ano ang sasabihin mo sa akin. And I want to please you, Lord. Di ba? Pagkagising pa lang natin sa umaga, ang purpose natin, ang goal natin is to please God. Pagkagising pa natin sa umaga, Lord, I want to hear your word. Gusto kong marinig yung tinig mo. Pagkagising pa sa umaga, Panginoon, gusto kitang makausap. Gusto kitang makatagpo. Gusto kitang makaniig. And as the days goes by, o habang umaandar ang oras, lahat ng iniisip mo ngayon, Panginoon, itong gagawin ko po ba na ito ay magbibigay kaluguran sa iyo o hindi? Panginoon, itong pangyayari na ito, nakatanggap ako ng di magandang balita. Masasaktan ba ako o hindi? Lord, whatever you say goes. Di ba? Ano man yung gusto mong sabihin ngayon, Panginoon, mangyari ito. Because I want to please you. Gusto kong maparangalan ka, gusto kong malugod ka sa gagawin ko. Panginoon, pinagkatiwalaan mo ako ng ministeryo. Now I am part of the music team.
I am part of Sunday School. I am part of Agape Ladies. Bahagi na ako ng Agape Gentlemen, Agape Youth, Agape Worship. Di ba? Agape Precious. Eternity. Nasa pulo ako. Lord, tulungan mo ako na wala akong ibang mapaparangalan kundi ikaw lamang. Na anumang ministeryo pinagkatiwala mo sa akin. Ako man ngayon ay inassign sa CR. Maglinis ng toilet. Lord, gagawin ko ito because I want to please you. Gagawin ko ito hindi dahil sa tao kundi para sa iyo. Kung gano'n yung kaisipan natin, then you are a God pleaser. Pero kung ikaw ay puro reklamo, ano ba naman ito? Nakakahiya. Inasay pa ako sa toilet. Nakakahiya. Tagapunas lang ako. Nag-invite pa naman ako ng maraming tao. Tapos makikita nila ako nagmamap. Then, you are waiting for the approval of men. Hindi yan ang nais ng Diyos. Baka mamaya, ang gusto mo lagi ka na sa limelight. Kaya nga po, totoo lang po, no? Iniiwasan ko rin po. Kaya nga po, every Wednesday po natin, we try na ibigay po sa ibang tao. Hindi dahil ayaw kong ganitong bagay na ito, kundi ang desire ko lamang na mapapurihan o mabigyan kaluguran ang Diyos. At ayaw kong na ako dumating sa pagkakataon na dumating sa punto na lumaki ulo ko. That every time ang gusto ko, Lord, I want to please you. Kung ginagamit mo ako ngayon bilang tagapagsalita mo dito, Lord, gagamitin mo ako because gusto ko mapapurihan ka. Kung tumutugtog man ako, hindi dahil marunong ako, kundi yung talento na pinagkatiwala mo sa akin, gusto kong gamitin ito sa iyo. But sometimes, alam niyo, ano nangyayari sa atin? Nagkakaroon tayo ng pride. And as a leader, diba, kung ikaw ay may ministry na hawak o bilang miyembro, kaya ka nagkakaroon ng pride kasi napakahalaga sa iyo na sasabihin ng tao. Hindi naman yun eh. Kaya ka nagkakaroon ng pride kasi nahihiya ka. Leader ka, tas ganyan ka. Leader ka, tas naglilinis ka ng toilet. Diba? Ibig sabihin, kaya mo kinakahiya yung bagay na yun kasi napakahalaga sa iyo na sasabihin ng ibang tao. It means you are a man pleaser. Ang gusto mong ma-please ngayon, walang iba kundi ang tao. Kamusta ka, kapatid? Kamusta yung kalagayan mo ngayon? Umaatin ka ba? Because gusto mo na ang Diyos ay malugod sa buhay mo? Nakikinig ka ba ng mensahe ng Diyos? Dahil gusto mo na ang Diyos ay malugod sa gagawin mong ito? O namimili ka rin ng pakikinggan? Ayaw ko sa pastor namin na yan. Paulit-ulit na lang. Lagi na lang ganun. Wala bang iba? Wala bang bago? Alam mo, mahirap yan. Pagka ganyan yung kaisipan mo, then I will tell you, gumising ka. Hindi na ang Diyos ang nalulugod. Remember, kahit na sino pa ang ilagay ng Diyos, kung may ganyan kang attitude, hindi ka masasatisfy sa inilagay ng Diyos sa lugar na yun. Dahil kung mayroon dapat mabago rin, ikaw. Dahil ikaw yung tao na walang ibang inisip, kundi ang magbigay kaluguran sa ibang tao. Imbis na ang iniisip mo, Panginoon, malugod ka sa gagawin ko. Panginoon, kahit na sino pa ilagay mo sa amin, kahit na sino pang pastor ang ilagay mo sa amin, nag-aral yan o hindi, wapo yan o hindi, matangkad yan o hindi, dahil ikaw naglagay sa kanya rito,
magpapasakit kami dahil ang gusto namin, ikaw ay malugod sa gagawin namin. And the moment na ikaw ay nagre-rebelde na, then you are now walking in the flesh. May problema na doon. Why don't you think of this? Now, I will give you time. Pag-isipan ko lang ito, kapatid. Sino ang pinipis mo? Ang Diyos ba o ang tao? Sino yung nais mo na mabigyan kaluguran? Ang Diyos ba o ang tao? Baka mamaya may problema sa iyo. At kala mo lagi kang tama. Yan pala, bagsak ka na spiritually. At ikaw ngayon ay nakatingin na sa tao. The way you are, the way you talk, the way you respond, the way you react, nagpapakita kung ikaw ba ay spiritually filled o hindi. Paano ka sumagot sa iyong magulang? Paano ka sumagot sa iyong kapatid? Paano ka sumagot sa iyong leader? Ay nagpapakita kung ikaw ba ay lumalakad ba ang naaayon sa kalooban ng Diyos at ang kaisipan mo ba ay bigyang kaluguran ang ating Diyos o hindi. It's true. Only God knows. Ang Diyos lang ang nakakaalam. There's one thing is for sure. You need to wake up. Kailangan mong gumising. In times like this, kailangan mapagtanto natin na sa bawat gagawin natin ito para magbigay kaluguran sa ating Diyos. Tayo pong lahat ay pumigil. Tayo po ay manalangin. Sige po. Panginoon, minsan pa, salamat sa oras na ito. Minsan pa, Panginoon, patawarin mo ako. Kung dumating ako sa punto na wala na akong ibang iniisip kundi ang aking sarili, na ako ay nabubuhay sa kung ano yung sasabihin ng ibang tao sa akin. Patawarin mo ako, Panginoon, kung ako ay nagdidesisyon ng naaayon sa kung ano yung magiging pasya ng ibang tao o kung ano sabihin ng ibang tao para sa akin. Patawarin mo ako, Panginoon, kung ako po ay naging man-pleaser. Lord, sa oras na ito, like Enoch, kung paano po siya lumakad ng may katapatan na sa bawat araw for 365 years na kanyang buhay, Panginoon, he walked faithfully with you, Lord God. Walang malaking event sa buhay ni Enoch. Walang himala ng ginawa niya na binanggit sa Bible. But the only thing na ginawa niya ay lumakad siya ng may katapatan sa iyo. That's enough, Father God, para ikaw ay mag-please sa buhay ni Enoch. And that's the reason also kung bakit mo siya kinuha at hindi niya naranasan ang kamatayan. Panginoon, salamat. Lord, help us. Let the Holy Spirit tulungan mo kami, Panginoon, na mapuspos ng banal na Espiritu. Upang sa ganun, Panginoon, sa bawat gagawin po namin, hindi namin gagawin ito ayon sa aming lakas, kundi gagawin namin ito with the help of the Holy Spirit. Na ang banal na Espiritu ang siya nagiging gabay namin para magampanan po namin ang mga bagay nito. At sa bawat gagawin po namin, ito ay magbibigay kaluguran sa iyo. Salamat, Panginoon. Salamat. Pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin. Tinataas ka namin. Salamat, Panginoon,
sa kapatawaran na binigay mo sa akin sa oras na ito. Thank you, Father God. Thank you, Lord God. Ito po ang aking dalangin sa tayong pangalan na Jesus. Amen. Amen. Dalangin ko po na yung mensahe ito ng ating Panginoon ay tunay nga na nagbigay encouragement po sa bawat isa. Katulad po ni Enoch, katulad ni Pedro, ang mga tao ito walang inisip kundi bigyang kalukuran ang ating Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at sa kapuspusan ng banal na Espiritu. I-desire po natin itong bagay po na ito that every day, araw-araw na sa ginawa ng Diyos sa atin, ang tanging isipin lang po natin, mabigyan natin ng kalukuran ang ating Diyos. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Sa Diyos po ang papuri.